Hello mga sir, ito meron tayong unit na ito troubleshoot na ito'y kung saan saang mekaniko na galing itong motor na to dahil ang pinaka main issue nito mga sir ay overheat. Honda EDV, hindi ito kay Kapulong kasi yung kay Kapulong yung kanyang windshield ay meron siyang pintura na at hindi naman nakapipe yung kay Kapulong, ito ay nakapipe. At marami nang pinanggalingan to at hindi pa rin troubleshoot. At ito na yung pinaka last niya na optional na pinuntahan. Kaya ito troubleshoot natin. Siyempre, testing mo natin paanda rin. Napaka-importante mga sir na kapag once na overheat yung ating ginagawa ay double check muna natin. Huwag muna kayong bumili ng pisa. Kailangan muna nating malaman kung bakit overheating itong motor na to. Paanda rin mga saglit. Ayan, lakas ng ulan. Nako, hard starting na rin. Hard starting din. Okay, painitin muna natin. Unang-unang natin kasing i-check dyan kung umiinit ba yung kanyang dalawang hose, taas at baba. At bago nyo naman din yan i-check or paanda rin, i-check nyo muna kung mayroong siyang naman na kulan. Yan kasi yung mga dapat natin i-check. Tapos papaanda rin muna natin. Nang nakaminor lang, dyan natin makikita kung iinit ba yung hose or hindi. Ang isa, ganun. Kailangan kasi parehas umiinit, taas sa kababa. Yung tinutukoy kong hose, ito. Yung hose na yan. Tapos yung hose dito sa taas. Yan, hahawakan natin mamaya yan. Iwasan nyo lang na dumikit yung kamay nyo sa may tambutsok. Baka kasi kayo mapasok. Check natin kung may kulan. May kulan ha? Check ko ha. Ngayon gagawin natin check natin. Painitin muna natin. Tapos kilometer. Ayan, 47,294 pa lang yung kanyang kilometer. Sariwa pa kung tustusin. Kasi hindi pa umabot ng kaya nga, bata pa eh. Marami na raw pinanggalingan to. Kaso hindi daw ma-troubleshoot kung ano yung problema talaga. At naibaba na rin kasi itong makina nito. Ngayon, painitin muna natin. Diyan tayo magbabas yan. Sige, painitin mo natin yung mga sara para hindi umaba yung video natin. I-explain ko na lang sa inyo mamaya kapag uminit na. Ayan, umingay yung makina niya mga sir. Kanina medyo timing pa. Pero ngayon ay umingay. Tapos ngayon natin i-check. Pahawakan nyo dyan yung hose na to, hawakan nyo to. Huwag to kasi mapapasok kayo dyan. Tapos mararamdaman nyo dyan na umiinit to. Ibig sabihin kapag umiinit yan ay goods yung thermostat. Kasi chinecheck natin yung thermostat. Tapos sa ibabaw yung hose na yan sobrang init na sa taas. Pero dito ayan, umiinit na rin, nararamdaman ko umiinit din. Ibig sabihin goods yung kanyang thermostat. Pero nag-overheat. Kaya painitin muna natin. Tingnan natin kung lalabas dun sa panel niya. Kasi yun ang sinasabi ng may-ari na nag-overheat sa panel. Siguro bumubulwak na yung kulan. Tumatapon dun sa reserve. Kasi si EDB, ang reserve niya dito. Yung reserve, yung galon tank dito. Sobrang init na to, saglit lang ang pinainit. Minsan din ay yung takip, number 1 din yan na may problema. Pero wag muna kayo magbase dyan hanggat hindi nyo pa double check na maayos. Kaya painitin muna natin. Goods na yung kanyang thermostat kasi naramdaman kong uminit na to. Ito. O sa taas, o sa baba, naramdaman ko ng umiinit parehas.
Kaya ibig sabihin, goods yan. Yung kanyang thermostat. Una kasing iinit sa taas bago yung baba. Okay, hawakan ko ulit mga sir. Yung thermostat ko talagang yun na ba yung hinala ko talaga. Mag-goods ba yung kanyang thermostat? Okay, kailangan kasi sobrang iinit din ito mga sir. Kapag pinit, dapat iinit ko ng masyado. Pero kung hindi siya uminit masyado, ibig sabihin, baka hindi umaangat ng maayos yung thermostat. Uy, sobrang init nila sa taas talaga. Ayan, sobrang init na to. Kaso sa baba, ayan, hindi masyado. Mahahawakan ko pa rin. Pero nararamdaman ko umiinit siya. Kaso kunti lang talaga. Kailangan magiging parehas yung init niya. Yung hose na yan, saka sa taas. Kaya painitin ko muna sa dito ulit. Para malaman natin kung ano yung problema. At hindi mapagastos ng malaki. Kasi kung itutusin, kapag overheating mga sir, ang una-una niyong iti-check dyan, hose kung parehas lang na init. At patatagalin nyo ng konti kung mayroon bang lalabas na ulan manggagaling sa radiator papuntang reserve. Malalaman nyo na agad kung ano yung gagawin niya. Maaaring si gasket pagka lumabas. Or ito, si takip. Madalas na na-encounter yan mga sir. Kaya isa rin yan sa pinagbibintangan ko rin. Pero huwag mo tayo agad basa-basa mag-perkapisa kung hindi pa kayo sigurado. Kaya i-double check natin mabuti para sure bull. Alam, tema, minute. Kunti lang ano. Bakang ulit. Yan, naawa ko rin. Kunting-kunti lang yung init niya mga sir. Hindi talaga siya yung sobrang init. Kaya talagang mag-overheat yan. Kaya gagawin natin, para malinisan din natin yung pinaka dun sa loob, papuntang water pump. Dahil madali lang din naman itong paghiwalay yung makina sa kayong chassis. Paghihiwalay na lang. Kaysa naman nadudukutin pa natin yung water pump niya. Hanggang sa mga disaligned yung mga bearings niya. Paghiwalay na lang. Yan lang, nakikita kong problema nito. Maaaring thermostat. Kaya ngayon, gagawin natin, babypass natin. Sa malang thermostat nito mga sir. Libo. Okay, pag-iwalay natin ito. Eh, tulog yung mga sir ha. Dahil na kasi naka-mic tayo kaya ano. Kaya hindi masyadong rinig yung tunog. Pero ito, umiingay. Tapos ito, hindi masyadong umiinit. Parang kunti-kunti lang yung init niya. Ito, sobrang init sa taas. Kaya ngayon, gagawin natin, pag-iwalay natin. Babypass natin yung ano, thermostat. O sige, check natin, baka mamaya parado yung hose doon sa baba. Okay, pag-iwalay nyo na. Yan, pag-ihiwalay mo natin yung ano. Madali lang din naman itong paghiwalayin. Parang click lang din. Kaysa magdukot-dukot tayo dito, napakakipot. Hindi tayo makapag-adjust ng maayos dyan. Saka baliktad na yung ano. Nasa baba na yung mga wire. Nasa taas yung wire. Sobrang bright ito. Buti hindi napipersa yan. Kaya nga, buti hindi na ano yan eh. Sige, para ma-check natin. Ha? Init. Kaya hindi ito tanggalin gabay. Aware naman yung may-ari nito mga sir. Kasi ilang beses na itong nagpagawa. Diba? At gasket nga yung pinapagawa sa amin. Eh, napaka-importante yung chine-check bago mag-usga kung ano yung mga problema. At yun, nalaman na nga. Second option na lang yung mga iba dyan kapag na-check natin. Eto mga sir, napaghiwalay na yung engine to chassis. Yan, hindi tulad ni 150 ay 160 mga sir, dahil pang kinakalas-kalas hanggang doon sa pinakaunan, kinakalas mo pa. Dito ay hindi na, parang click lang din. Pag matanggal mo na yung dito, saka dito sa throttle body, engine support, ayun, tatanggal na. Parang straight na ito. Straight. Nako. Ba't purong puno ng ano yan? Tagalin mo ito sa ito ha. Check mo muna yan. Check natin. Ito parang bagong palit lang din to.
Kasi Smooth. iba yung ano, iba yung bago to luma. Hindi na yata nabuksan to. Ba't hindi yung... Check natin. Bago tayo mag-top overhaul dyan, nahin natin yung ano. Check muna natin. Pero to. Sa napansin ko rin kanina ito mga sir. Mali-mali yung pagkakalagay ng wire doon sa kanyang stator, kung saan na pinadaan, halos malapit nang dumikit sa kanyang muffler. Na isa dun sa mga sinyalis na maaring masira yung ECU mo, lalo pa naman nito. May kamahalan ng ECU nito. Hindi mo lang inayos kung saan na lang nakalagay yung mga wire. Parang di naman tirap overhaul to. Sabi nung mayari, kinalas daw makina nito eh. Oh, parang may teflon pa atang nilagay dyan. Baboy ka. Nako, sablay to. Ang lambot oh. Dapat ito, mga palatandaan kasi mga sir na magandang klase. Hindi mo kayang ikutin ng ganyan. Ito naikot mo na kahit ganyan lang oh. Yan. Saka isa pa, hindi siya original. Ito yung sigurado yan dito. Pinaka Yan. thermostat pang... Thermostat, mukhang bago din to. Kaso hindi ko sure kung original. Mukhang kinalkal yata itong binuksan to. Thermostat. Mukhang binuksan yata ito eh. Thermos lang meron tayo. Sige, buksan mo nga to. Parang nirepair yung kanyang thermostat. Mahirap kasi mag-repair niyan mga sir, para sa akin ha. Kaya ko doon sa iba, yung mga expert. Sa akin, hindi na ako nagre-repair niyan. Dahil, example yan, ni-repair. Kaso, sablay din. Kaya siguro, yung una, pansin ko, umiinit. Dahil nga, bagong start pa lang, umiinit siya ng konti. Nung pina-under na ng medyo may katagalan, May halo kasi. talagang hanggang doon lang, hindi umiinit. Halos, sobrang init na yung hose doon sa taas. Kaso, yung sa baba, talagang same pa rin doon sa pakiramdam kong una. Tapos yung hose. Kinuha ko naman yung naka-record naman to, nakalagbook naman tong motor ni sir. Iniwan ni sir kasi may pasok ata. Diniscarte yan ng boss. Wala. Tapos pagdating dito, Sablay yun. Grabe. Diniscarte yan lang. mukhang konto oh. Hindi ito ang original eh. Aftermarket na tong ano niya eh. Itong propeller niya eh. Paano ko nasabi na hindi siya original? Sa stock kasi mga sir, hindi siya ganito kalaki. Maliit lang. Ito sa kanilang buto. May katigasan to mga sir, dapat. Isa na to sa recommendation ko na palitan. Kasi sasablay din kung gagawin ko lang din to, sasablay din. Tama na. Tapo na to. Tapos thermostat, yan ang gagawin din natin. Thermostat. Tingnan mo ngayon sa ADB ko. Yun na lang ang kwan. Ay, ginamit mo nga tayo. Hindi. Ito yung Ang bago dun. Ang pinag-sabi mo. thermostat. Ilaw ko muna. Ano ba to? Ito. Wala ito. Ang nirepair lang tayo. Ito ni-repair din to. Ito lang. Saka hindi siya original. Hindi siya original mga sir. Kamahay. Tira mo yung mga ano natin dyan. Pag wala, chat ko na lang yung may-ari. Kailangan bumili na ito. Kaya huwag kayo magagamit ng ano, aftermarket mga sir. Mas maganda pa rin yung kwan. Yung original pa rin. Na kahit pa paano, i-bypass mo na lang.
Hindi, pero yun yun. Pero Patay. hindi ba? Wala SP. Sir, damage na to. Wala binuksan. Kaya nga, pabiluksan mo. Wala talaga. Wala hindi bago. Mango. Kaya natin ano. Chat ang may-ari. Kasi kailangan siyang abisuhan kung ano yung plano niya, kung gagawin ko ba ng paraan yan. Pero yun, di natin magagawa ng paraan yan. Palit yan. Yan muna. Yan lang ang ating gagawin mga sir ha. Kaya lang hindi natin pinag-iwalay yan kasi kung dudukutin, mahirapan tayo maghigpit. Tsaka, siyempre, pilipit ang kamay natin doon. Saglit lang din naman paghiwalayin. Pinaghiwalay lang naman. Di naman natin kakalas-kalasin yung makina na yan. Pinaghiwalay lang natin. Sige, confirm ko nga doon sa may-ari. Para malaman niya rin. Sakit mo'y may Ayan, na-confirm na kay customer. Kaso, doon sa thermostat niya ay gagawan ko na ng paraan. Dila sabi niya kasi medyo may kamahalan talaga. Kaya yung sa thermostat, ibabypass natin yan. Pero, sabi ko bago dapat yung water pump. Kasi alanganin. At ipapasabay niya na rin daw yung gasket. So, sasabay na lang daw. Pero nagpalit na to sa unang gumawa. Hindi ko lang din alam kung nirepacing ba o maganda ba yung pagkakalagay ng gasket. At tama naman, gusto ni sir na pasabay yan. More lang naman yung gasket niya, nasa 250. Sabihin mo na pinakamahal niyan, 300. Kaya mo na lang, sample na lang natin dyan. At least nakakalas na lang din naman, lubos-lubosin natin para at least wala tayong back job pagdating dito sa motor na to. Dahil yun ang iniiwasan natin, yung magkaroon ng back job. Kaya kakalasin natin yan, papalitan natin ng gasket, tapos i-repacing yan. Spark plug. Yan. Tapos yung ano, ayan, hugutin mo lang yan. Tingnan yung action namin, oh. Mangungulit, oh. Gusto makipaglaro. Ikot ng ikot, oh. Tingnan natin kung mayroon bang singaw yung kanyang gasket. Tumpak nga. Overheating nga talaga. Amoy pa lang. Iba na yung amoy. Tapos makikita niya kung may problema sa overheating ng gasket or hindi. Kasi kakagawa lang daw ito eh. Yung mga itim-itim na yan, yan po yung singaw. Kumbaga natatagdagan yung pressure ni up and down ni piston pumupunta sa butas na to. Ngayon dumodoble yung pressure ng radiator, kaya bumubulwak, nauubusan ng kulat, kaya nag-overheat. Kaya ang gagawin natin, dahil hindi maganda yung pagkakakinis nyan, o di kaya baka hindi naman nilinisan masyado yan, kaya nagkaroon siya ng singaw. I-repacing natin yan. Tapos dun sa block, ayan, tatanggalin din natin yan, i-repacing din natin yan. Kaya napakaganda na sinasabay na rin natin yan, dahil nakalas naman na, sinabay na natin. Sige, pati yung block, kita nyo naman yung itsura mga sila, talagang ditata. Saka amoy pa lang, medyo iba na yung amoy nya. Okay, short video tayo. Doon na lang sa pagkiskis at yung pag-ano natin doon sa eto naman, so binabalik na natin yung block. Siyempre yung base gasket bago nagpalit tayo, dahil yung kuwan kasi dyan yung nakalagay, nilagyan na ng sealant na hindi naman totally nasisira yan. Nasisira lang yan kapag once na binigla mong hinugot tapos nayupi yung base gasket, doon nasisira. So dapat din nilalagyan ng sealant. Tulad ng nasa ibabaw, yun talaga yung talagang dapat na pinapalitan ng bago. At na-repacing na rin natin yan. Gumamit tayo ng Lia ng 1000, tapos salamin sa ilalim yan.
Yung gasket, ayan, meron na rin yan. Sige, salpak muna natin yung block. Basta yung gap ng piston ring natin mga sir, dapat ay magkasalungat, hindi magkatapat. Kapag nagkatapat kasi maaaring umusok yan. Maaaring ipaikis nyo. Ayan, papasin nyo, malinis na oh. Ito lang hindi malinis kasi may balbas pa. Bagong dating. Yan, kapag bago yung gasket natin, wag nyo nang lalagyan ng sealant yan. Langis, okay lang naman yan. So, kahit hindi nyo nalagyan. Ang nagiging purpose namin kung bakit langis ang nilalagay namin, purpose po niyan, kapag once na binalik mo siya at mayroon ka nakalimutan at tatanggalin mo uli siya, hindi masisira yung gasket or hindi sasama yung itim na yan. Yung pinaka gasket ng gasket na yan. Pinaka gasket ng gasket na yan. Yan, hindi yan matatanggal. Kasi hindi naman din na uminit pinon. Dowel pin, napaka-importanting meron yan. Baba, sa taas, tig dalawa bawat isa niyan. Huwag nyo rin kakalimutan yan para yung gasket hindi siya malihis. At ayun, maiwasan natin yung overheating. Tapos pag-leak ng langis. Kapag 150 yung ginagawa ninyo, kapag 150 naman, dapat 150 rin yung gasket na ilalagay ninyo. Magkaiba sa 125. Dahil itong si DB mga sir ay 150, same lang din naman ng ano yan. Same lang din naman ng Click 150. At andito na yung ating water pump assembly. Yan. Pinapili pa natin sa labas. Sige, kapit muna natin yung ano, yung cylinder head. Tapos maya to. Ayan, natapos na yung ano, head mga sir ha. Siya nga pala, nagpalit din tayo ng piston dyan mga sir. Hindi ko na lang din pala naipakita sa inyo. Kung maalala nyo yung ano, yung pinicturean ko to kanina. Yan, sa kanya to. Diba nakapansin nyo nung nakatanggal yung head tapos pinicturean ko to, ay binidyo ko to kanina, tinutok ko. Ito yan, dahil sa kanyang piston ring sa may baba, papansin nyo nag-stack up na, kumbaga isang ring na lang yung kwan dito, gumagana. Yung sa taas lang yung gumagana, pansin nyo. Yan, nagagalaw ko dito sa taas. Tingnan nyo yung baba, nag-stack up na. Kasi kaya nagkaganyan yan dahil overheating mga sir. Dahil siya overheating, kaya nagkaganyan yan. Pinalitan ko na, hindi ko lang sa inyo na ipakita pala kanina. Tapos thermostat na lang, binabypass na natin yung thermostat. Tapos ito na yung water pump nya. Tama? Original water pump nya ang ating ginamit mga sir. Click 150, 125. Ayan, pasok po yan sa ADB. Kahit sa PCX na 150, pare-pares lang sila. Yan, original yung binili natin. Yan, talagang galing sa karton. Ito yung luma nya. Okay, tayo na natin matapos yung ano, thermostat. Yan, iba nga. Fake yata yan. Pagsamayan na natin yung ano, thermostat na binaypass. Tapos kung natin to. Pag bypass naman yan mga sir, kailangan nyo lang dito sa butas na to, tapos sunutin nyo yung pinakaloob nyan. Kailangan maiangat nyo ng ganon, tapos kailangan nyo dun sa ilalim. Ginagawa namin dyan, yung dowel pin lang na pinaglumaan ng water pump, yun, yupiin nyo ng konti, magiging kalang niya dun sa may pinakailalim doon, kakalso yan doon para umangat, para hindi siya bumaba. Yan, para mapagsama na to sa chassis nya.
Ayan mga sir, pinagkasama natin yung chassis at makina. Ikabit muna natin lahat. Tapos may testing tayo. Short video naman tayo. Eto na mga sir, maandar na siya dahil naibalik na lahat ng sensor at inayos na rin natin yung wire na medyo hindi maganda at salasalabat na wire. At ito ay pinapainit muna natin para ma-check natin. Yung makina tayo dun sa ano, muffler. Sige, painitin muna natin ito para ma-check natin. Patay mo ulit, patay mo. Nung unang pinandar natin to ay pahirapan sa pag-start dahil nga dun sa ano, sa iisa lang yung kanyang piston ring na gumagana dahil yung isa stack up. Pero pansin nyo ngayon, isang pindot, start ka agad. At under observation, ginagawa natin. Sige, pwede mo na isarado yan. Minute na. Ha? Minute na yung baba. Minute na. Kapag ka naka-bypass mga sala, konting start lang yan, iinit ka agad ng konti yan. Minute na yung hose sa baba, minute na. Okay, minute na yung sa baba. Same ang init kapag naka-bypass, kasi umiikot-ikot na lang yan. Pansin nyo, pansin nyo yung sa radiator, umiikot-ikot dahil naka-bypass. Okay, sarado mo na. Tanggalin mo yung ano, yan. May nga yung panggilid niya. Tapos painitin natin to. Observe natin ulit. Pero base sa ano, kasi hindi niya rin din naman kasi makita or madama na umiinit na yung hose taas at baba. Pero ito, umiinit na to. Ayan o. Tsaka sa baba. Hawakan mo ulit, minute. Sa baba, hawakan mo. Hawakan mo yung baba. Uy, may kamukha ka. Yung kaaway ko. Hawakan mo. Hawakan, minute. Okay, serve natin ulit. Ayan, dahil napainit na natin, bali shortcut na kasi yung ano, pinuputol-putol ko na lang yung ano, video para hindi umaba. At kaya na po ito umaandar. At masabi ko naman din na okay na. At pagka ganito, galing din naman sa amin yung unit, ay nagbibigay ng mga pinang warranty, assurance. Talagang may concern tayo dun sa customer o sa gawa namin para hindi naman kayo pabalik-balik ng gumagastos ng gumagastos. Pero automatic idadiagnose pa rin natin ito mga sir. At yan yung mga pisang pinagpalitan natin, yan ibibigay natin kay customer yan, remembrance nya, gawin niyang parol, alaala. Okay na ito mga sir, goods na to. At kaya pa man din ito maandar ay masisigurado ng goods na yan, diagnose na lang. Tapos okay na to. Check natin. Okay, sobrang init na to. Yan, ramdam ko rin init. Yan, parehas. Yan, masasabi ko ng goods na to mga sir. Yan, dito na nagtatapos yung ating video dito sa ADB na to mga sir. Kaya check mo na bago kayo ano, mag kalas-kalas or bumili ng pisa.